Meron kasing sinasabi ang Biblia na merong mga taong naglilingkod para sa kanilang sariling tiyan. Kung tawagin ito sa lupa, mga kapatid, may hidden agenda. Sa ating paningin, gumagawa sila para sa Panginoon. Pero ang hindi natin alam, gumagawa sila hindi para sa Panginoon. Gumagawa sila kundi para sa kanilang mga sariling interes. At ang kanilang pinaglilingkuran, mga kapatid, yung kanilang tiyan. Kaya nga sabi ng Biblia, subukin natin ang kanilang espiritu kung sila'y totoong sa Diyos. Sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta. Tinuturo ng Biblia na subukin natin ang kanilang espiritu kung talagay silang totoong sa Diyos. Meron kasing mga tagapagturo na akala natin nagsisipaglingkod sa Diyos, pero hindi natin alam, ang pinaglilingkuran pala nila ay yung kanilang mga tiyan, yung kanilang mga sariling pang-interes. Ganito ang ating mababasa sa Aklat ng Roma ng 16 ng 18, ganito ang sabi. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Meron palang mga tao na nagsisipaglingkod para sa kanilang mga sariling tiyan. Gumagamit sila ng mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati. At sabi ng Biblia, dinadaya nila ang mga puso ng mga walang malay. Pag wala kang alam sa Biblia, talagang maloloko ka neto. Kaya mahalaga mga kapatid na nag-aaral tayo ng Biblia, nagsusuri tayo at sabi ng Biblia, meron pala talagang mga tao na naglilingkod para sa kanilang sariling tiyan. Sa ating paningin, akala natin, mabuti, gumagawa sila para sa Panginoon. Pero ang hindi natin alam, meron pala silang mga sariling pang-interes. At yung kanilang pinaglilingkuran, hindi Diyos, kundi yung kanilang mga tiyan. Alam nyo kapatid, marami na yan sa ating panahon at yan po ay totoong nangyayari. Meron pong sinasabi si Pablo, dito po sa Aklat ng Pilipos, ng 3 ng 19, ganito rin po ang ating mababasa. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Meron palang mga tao na ang kanilang dinodiyos pala, yung kanilang tiyan. Yan nga ang sinasabi ng Biblia. Yung kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Sila'y nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Akala mo naglilingkod sa Diyos, pero hindi natin alam yung kanila palang dinodiyos na, yung kanilang tiyan. Tapos yung kanilang mga pag-iisip, nasa mga bagay na ukol sa lupa. Ito yung mga taong naglilingkod sa Diyos na akala mo totoo, pero ang kanila palang mga gusto, yung mga bagay ng lupa. Silaw sila sa mga kayamanan ng lupa. At ang pinaglilingkuran nila ay yung kanilang mga tiyan. Yang tinutukoy na yan mga kapatid, yan ang mga taong gumagamit ng Biblia o relihiyon para magpayaman. Ginagamit nila ang Biblia para sa sarili nilang mga interes. Kaya sabi ng Biblia, meron talagang mga tao na yung kanilang dinodiyos, yung kanilang tiyan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, sa ating panahon, marami na pong mga reliyon ang nagpapayaman. Ginagamit ang simbahan, ginagamit ang Biblia, pati ang ating Diyos, para sa kanilang mga sariling interes. Kaya sabi ng Biblia, merong mga taong dinodiyos, yung kanilang mga tiyan, at sila mga silaw sa mga bagay na nauukol sa lupa. Silaw sila sa mga kagamitan ng lupa. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga mangangaral. Sabi ng Biblia, subukin natin ang kanilang espiritu kung sila'y totoong sa Diyos. Kasi nga, maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta at saka mga mangangaral mga kapatid. Salamat sa inyo mga kapatid, sana naunawaan nyo.